Low pressure area na si 97W hanggang ngayon nanatiling maliit. Ansansang maging isang ganap na bagyo maging pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility this coming weekend. Pero si 98W, maliit na ansansang papasok sa teritoryo ng bansa. Kanlurang bahagi ng Northern Luzon, maging dyan sa may bandang Zambales, kasama pa rin ang NCR at southwestern part ng Luzon, makakaasa pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan epekto ng monsoon trough mula kay dating Typhoon Jenny. At mga uulanin sa bahagi po ng Eastern Mindanao at iba't ibang bahagi ng Southern Mindanao, alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng weekend, October 6, 2023. Ang oras sa ating boys from ngayong umaga ay alas 9:53 na ng umaga. Makikita sa ating microwave Doppler imagery, ngayong umaga ay umiiral po ang nahahatak na southwest monsoon patungo dito sa dating bagyong o typhoon na si Jenny. At makaapekto yan at magpapaulan pa rin sa kalurang bahagi ng Luzon, lalo na sa extreme northern Luzon, mula dyan sa may bandang Zambales, pataas po ng Ilocos Norte. Medyo malawak pa rin ang kaulapan na may dalang water vapor dyan. At medyo maapektuhan pa rin ang NCR at ilang bahagi ng Calabarzon, sa kanluran at ilang bahagi dyan sa kalurang bahagi ng Oriental Mindoro. At makikita natin sa ating Doppler radar imagery ay aktibo po yung mga pag-ulan at kasalukuyang inulan ang bahagi na ito ng Olongapo at dyan sa bahagi ng Zambales at Bataan. So medyo nagpapang-abot pa rin yung ilang remnants nito o yung tail ng monsoon trough sa bahagi ng Metro Manila. So expected pa rin magiging maulap sa atin sa Metro Manila at magiging asahan ang mga kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan. Since kaninang madaling araw ay nakaranas tayo ng mga moderate o heavy rain showers na umabot nga po ng 65.7 mm ang inulan dito sa amin sa Caloocan mula kagabi. At makikita natin sa malawakan ito ng satellite Doppler imagery, microwave imagery, ay malawak pa rin yung tubig ulan na dala nito. Dahil nga po sa medyo naghahalo kasi mainit na bahagi nito sa portion nito, pahalang, kaya yung water vapor ay mataas ang naging accumulation ng southwest monsoon na mabilis na pagbuhos dito sa bahagi ng kalurang bahagi ng Luzon. Kaya po tayo nakaranas ng heavy rain showers mula pa kagabi. Sa Ulat Lindol, nagkaroon muna pala ng isang malakas na paglindol dito sa bahagi na ito. Titingnan natin ang kung saang area yan. Kung titingnan natin sa ating multiple earthquake monitoring mula sa Volcano Discovery, kung titingnan natin kung alin na aktibo, ay malinaw na nakitaan ng isang magnitude 6.1 sa may Izu Islands, Japan pa rin. So since kahapon, mukhang mayanig-yanig na naman. Mukhang nagagalit siguro ang ating inang kalikasan dahil sa di umano na nagtatapon ng palihim ang Japan daw ng kanilang radioactive na tubig na naimbak sa kanila dyan sa may isang geothermal o nuclear power plant sa Japan na kinonde na nga ng iba't ibang bansa, maging ng China, Russia at North Korea. At ang China nga na di umano nagban nga daw ng importation ng mga isda mula sa Japan. At kaninang 25 minutes ago nga po, which is ito nga po, to be exact, kukumputin natin mga bandang 9:33 a.m. ngayong umaga ang sumunod na naman ang pagyanig dyan sa may Izu areas ng Japan. So bandang south ito ng Tokyo pa rin. So 25 minutes ago according sa huling naitala. So lumalabas mga mahigit 25 minutes ago. So mga 33 minutes. So mga 9:35, 37 pala rather. Mga 9:37, 9:36 a.m. Nagkaroon ng pagyanig sa may Izu dyan sa may bandang Japan. So sa mga kababayan natin sa Japan, medyo listo,
well, siguro sanay na kayo sa mga pagyanig palagi sa Japan. At maaring nagwawala ang ating inang kalikasan dahil sa di umuwi nagtatapon na naman ang palhimang Japan government ng kanilang radioactive na tubig mula sa imbakan ng isang nuclear power plant dyan sa Japan. Sa current conditions, overcast, gloomy, mahangin po at mostly cloudy pa rin dito sa amin sa Caloocan City. At kung titingnan natin sa labas, may pagsikat po ng araw sa amin dito sa Caloocan City. Pero medyo maulap at mostly cloudy pa rin ang iiral. Epekto pa rin ng nakikitaan natin ng mga kaulapan dala ng mga ulan dulot ng southwest monsoon na nahahatak mula rito kay dating bagyong Jenny na ngayon ay tinawag na Koinu. Yun, international name na Koinu. And so far ay patuloy pa rin na nakakaranas nga ng pag-ulan ng bahagi ng kaluran ng Luzon. Sa ating lowest temperature na nitala na aking weather station kaninang 4:26 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa so far na temperatura na. So mukhang unti-unti na nagpaparamdam ng ating amihan kung sakali. Bumaba sa lowest of 23.3 degrees Celsius. Kaninang 4:26 AM po ito Kahapon, nakapagtala kami ng pinakamataas na temperatura na umabot sa 31.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga, 11:47 AM. So, ibig sabihin lamang nito ay mababa rin ang aasahan nating heat index kahapon na nasa 42.5 degrees Celsius. Kung ipagtatabi naman natin uli sa heat index mula sa iba't ibang weather stations ni Pag-asa kahapon, so nangunguna pa rin ang bahagi na yan ng Region 8 sa may Eastern Visayas. Ang bahagi po ng Catbalogan, Western Samar, ang nangunguna po sa may pinakamataas na heat index na nasa 48 degrees Celsius. At halos pangalawa naman ang Katarman, Northern Samar na kahapon ay medyo hindi makatotohanan yung kanilang heat index na nasa 59 degrees Celsius noong isang araw. Ngayon ay nasa 46 degrees Celsius ang kanilang heat index. So, ibig sabihin, mas mataas sa kanila. Well, gaya ng ating report kahapon, asahan po ang Eastern Visayas at Mindanao diyan sa may silangang bahagi ay maaasahan po ang maalinsangang panahon dyan dahil very clear po ang himpapawid nila dyan sa area na yan. Sa ating past 24 hours and pH extremes ay nangunguna pa rin ang Katarman, Northern Samar. Automatic na po yun na inaasahan natin na maalinsangan nga po talaga dyan sa Eastern Visayas na maabot sa 35.4 degrees Celsius ang tindi ng kanilang alinsangan. Sa lowest temperature sa buong bansa, dyan siyempre sa Baguio City ay bumabalik uli na nangunguna ang Baguio City na nasa 17.5 degrees Celsius ang kanilang stationary na lowest temperature. Well, pagdating naman sa inulan, dyan sa may Pag-asa Office sa Science Garden sa Quezon City, ay inulan sila na umabot ng 57 mm ang total rainfall. Ibig sabihin lamang mga folks, nangunguna po kami sa Caloocan City na nasa 66.3 mm po ang total rainfall sa amin sa Caloocan. Mula ito kaninang madaling araw ng 12 AM pa po yan. Partida na po yan mga folks. So, mas inulan po kami kasi mas bungad po kami kaysa sa Quezon City. Ang nahahatak na habagat ay dyan sa may kalurang baybayin ng Manila Bay. Halos bungad po ang Caloocan City dyan dito sa pwesto ko. Kaya talagang mas uulanin kami kaysa sa Quezon City sa Science Garden o Pag-asa Office sa Quezon, Diliman. Pero kahapon, inulan lamang kami ng hanggang 3.9. Mukhang may mali. Ayun, nag-adjust na siya kagad ng 21 mm ang total na inulan sa amin, hindi po 3.6. Dahil kahapon, natatandaan ko, nasa umabot ng mahigit 20 mm yung record namin ng ulan kahapon po yan mga folks. So, kung susumahin natin ay mahigit sa 70 o 80 mm ang total rainfall since past 24 hours dito sa amin sa Caloocan. So, ibig sabihin lamang sa loob ng buong buwan na Oktubre, sumatotal na kami ng 116.1 mm na total rainfall. So, mukhang maulan pa rin ngayong month of October mga folks. Sa outside humidity ay mataas pa rin at 77% ang outside humidity at tumataas ito ng 5% since last hour. Mataas po ang atmospheric pressure natin dito sa amin sa Caloocan City nasa 1,011 hectopascals. So automatic sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Steady ito since last hour. Sa high tide and low tide may 1 oras at 3 minuto pa para mag low tide. So halos low tide na po tayo ngayong umaga sa Manila Bay. So medyo layo-layo muna sa mga mangingisda natin. Pero wag po tayo munang lalayo ng of course mga at least mga 5 to 10 nautical miles. Dahil nga po malakas po ang pagbubugso ng hangin pa rin dyan. Epekto ng monsoon trough
at malakasang pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Ingat po at kung maaari, restrain po muna tayo dyan. At sa ating air quality ay dahil po mahangin sa atin, maganda ang resulta ng ating air quality. So wala tayong masyadong higher pollutant ngayong araw. At sa ating almanak, ngayong weekend ay at sumikat ito kaninang 5:46 AM at lulubog ito mamayang 5:42 PM. At ang ating last quarter na po ng sinag ng buwan at 55% illuminated, sisikat po ito mamayang gabi 11:24 PM at lulubog naman ito kinabukasan na ng tanghali 12:03 PM na po ng tanghali o hapon. So ngayon umaga makikita natin ang moon ay pa-moonset pa lamang ngayong umaga ang buwan. Ayan, kitang-kita sa ating monitoring, sa ating sun and moon positioning. Ang nasa elevation of 24 degrees pa ang moon dyan sa may bandang kanluran. So medyo hindi pa siya lumulubog ng tuluyan. So kitang-kita naman yan. Makikita yan sa aking astronomical section at o kaya sa akin sa dashboard, mabibigyan nyo yung agad yan din sa may bandang legend. Ayan yung status. Real time pa rin yan mga folks. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend, hanggang bukas na po ng Sabado ay magiging maulap pa rin ang magiging panahon natin ngayong araw dito sa may Metro Manila. Siyempre, kasama na ang Caloocan City at may mga asahang localized thunderstorms. Well, sa iba't ibang bahagi, lalo na sa may silangang bahagi ng Luzon, asahan pa rin ng mga localized thunderstorms dyan, lalo na mamayang hapon o ng gabi. Maging dito sa may Metro Manila ay expected ang mga localized thunderstorms na dahil improved weather condition na po kasi tayo. Ganon din bukas, magiging maulap ang maghapon at mga localized thunderstorms ang asahan. Pero ang tsansa na pag-ulan ay 52%, di gaya ngayong araw, nasa 100%. So dahil huling report ko na po yan sa analysis kay dating Typhoon Jenny, hindi na natin siya i-report ngayon dahil ang susunod na minomonitor naman natin na mga low pressure areas ang ating babantayin at i-discuss maya-mayang konti. At diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery na real time mula sa Himawari 8 ni JMA na direktang naka-feed mula sa satellite mismo nila ay makikitang aktibo pa rin yung pinakapuyo o mata nitong si Jenny, dating bagyong Jenny. At lumalapit ito sa bahagi pa rin ng southeast ng China. At gaya na analysis dahil nag-interact na po kasi yung frontal system dyan o yung parang jet stream ng high pressure area na malamig na hangin ay unti-unting pahihinain yan si dating Typhoon Jenny at babayan unti-unti severe tropical storm to tropical storm ngayong araw at inasahang bago lumapit dyan sa parte ng Hong Kong ay aasahang mas bababa ito into tropical depression hanggang sa mag-under dissipation na po yan. So yun po ang naging huling balita natin kahapon. Samantala sa bahagi ng bansa ay asahan pa rin ang maulap at kalat-kalat na pag-ulan pa rin lalo na sa kanlurang bahagi nga po ng Northern Luzon. Damay pa rin ang northern part ng kanluran ng Luzon sa Ilocos Norte. Kasama na ang bahagi ng La Union pababa ng Baguio, Benguet, Pangasinan at Zambales. Puro kanluran po ito Damay pa rin ang bahagi ng NCR sa portion sa Metro Manila at dahil nag-aagaw na ang init at lamig dito sa may bandang silangan at kanluran ng bansa ay asahan po ang pagitan na yan ay mga pagkulog at pagkidlat lalo na mamayang hapon o pwede mamayang tanghali. Bigla tayong bubuhusan ng mga ilang moderate at heavy rain showers anytime dahil yung salpukan na yan ng malinit at malamig mula sa kanluran at silangan. At dahil nagkikiskisan yan, asahan po natin ang mga mataas na bigla ang buhos ng ulan, kasabay pa ng nahatak na monsoon trap, patungo dito kay Koino. Itong mga habagat flows na yun na may mga dalang heavy rain potential ay asahan po anytime ngayong maghapon ay magpapaulan ng matindi sa kanluran ng Luzon kasama ang Metro Manila. And the rest ng Southern Luzon sa may kanlurang bahagi ng Oriental Mindoro hanggang sa may bandang Palawan, West, sa may West Philippine Sea ay makakaranas pa rin ng medyo iiral na mga kulapan dyan at mga kalat-kalat na ulan na may pagkidlat at pagkulog lalo na sa border na yan ng monsoon trough na ito na bumaybabay hanggang sa bahagi ng bandang Calabarzon area. Yung mga kulapan na yan, typically magkakaroon ng mga localized thunderstorms yan at biglang bugsuan ng mga buhos ng ulan.
And the rest, kung titingnan natin, mula dyan sa bahagi ng Bicol Region, mula Camarines Norte, and all the way hanggang Bicol Region, makikita natin. Maging sa pinaka-actual satellite ng TRM o True Color imagery ay maliwalas po ang kaulapan sa bahagi ng Bicol Region hanggang Catanduanes at Sorsogon and the rest ng buong Visayas area. Pero pagdating dyan sa bahagi ng silangan ng Visayas at Mindanao ay umiiral ang surface trough na magpapaulan asahan dyan sa bahagi ng silangang bahagi ng Visayas at Mindanao area. Pero the rest ng bandang Bicol Region, mula sa may bandang Iriga hanggang Sorsogon na nga po at buong bahagi ng West portions ng Visayas to Central Visayas hanggang dyan sa bahagi ng Samar Region ay magiging maaliwalas po at alinsangan po expected po ang mataas ang heat index at mataas din ang temperatura. So expected pagdating ng hapon o gabi ay magkakaroon ng ilang accumulation ng kaulapan dyan anytime. Makikita naman na may mga water vapor na naumira dahil sa matindi ang sikat ng araw, direkta po. At asahan ang mga scattered rain showers and isolated rains na may pagkulog at pagkidlat pagsapit ng hapon o gabi. Hindi pa rin natin i-rule out ang mga tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng iyan, lalo na pagsapit ng hapon maging sa gabi. At the rest ng bahagi ng Mindanao areas, kung titingnan natin sa ating infrared TRBO3 para mas maliwanag po ang actual na mga kaulapan, makikitang maaliwalas po at maalinsangan din ang buong Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Davao Region. Pero gaya ng aking sinabi kanina ay bahagi ng Eastern Visayas ay may accumulation po ng surface trough dyan na magpapaulan po sa iba't bahagi ng Surigao del Norte, ilang bahagi ng Agusan del Norte, pababa ng Agusan del Sur, kasama ng bahagi ng Katiil hanggang dyan sa may Hinatuan area. Siyempre, hindi ligtas ang bahagi ng Compostela Valley at Davao City na nasa mga mamayang hapon magiging maulap po at mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Pero sa ngayon, medyo mataas pa rin ang heat index sa halos buong Mindanao area. Dahil kung pagbabasehan natin ang infrared ng Himawari 8, halos maaliwalas din at patindi rin ang sikat ng araw sa area na yan hanggang dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula. Mga ilan-ilan lamang nakaulapan ng iiras, so mga maliliitan lamang na mapag-ulan ang iiras sa parte ng Zamboanga maging sa Isabela city areas ng Basilan at Hulu-Sulu area. Pero the rest ng bandang BARRM hanggang sa bahagi ng Soxagen areas hanggang General Santos City ay magiging maaliwalas at maalinsangan ang lagay ng panahon maging sa bahagi ng Bukidnon at ilang parte ng Northern Mindanao mula Iligan, Cagayan de Oro hanggang dyan sa may bandang Ginuog. Pero paglapit sa may bandang Butuan City, Kabadbaran hanggang Katila na po yan, dyan sa may bahagi ng Surigao del Norte, ay magiging maulap po dahil nga po sa umiiral na surface trough na nanggagaling sa silangang Pasipiko na magpapakulob ng mga kaulapan hanggang sa may bandang Eastern Visayas, dyan sa may bandang Aguian Eastern Samar, na magpapadulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog anumang oras mula ngayong oras na kasalukuyan na ito hanggang mamayang hapon, unang gabi, maging ng madaling araw. So take note yan mga folks. Typically, mga light to moderate showers and some heavy rain showers na hindi naman nagtatagal na lagpas isang oras. Medyo bubugso lamang, depende sa bugso ng surface trough nito na nanggagaling sa dagat Pasipiko na na-extension hanggang sa may bandang Palaor. So probably, yung extension na yan ay maaaring maging intertropical convergence zone pag lumawak po ang surface trough na yan na nag-extend nga po sa may bandang Palaw areas. So yung trough na yan ay asahan po sa silangang bahagi ng portion ng South Eastern Visayas at Eastern Mindanao ay asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Pero diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. In real time ay makikita natin mula kay dating bagyong Jenny na si international name Koino ay bumaba na nga po sa severe tropical storm. Gaya ng ating report kahapon, unti-unti na talagang hihina yan hanggang sa ito ay bago makalapit ng Hong Kong ay asahang bababa ito hanggang tropical depression. Dahil malakas po ang jet stream nga po na bumabaybay sa kanya habang lumalapit siya ng bandang Hong Kong. Yung jet stream kasi sa kanya ay malakas at malamig. So hindi niya kakayanin yun, yung high pressure area na yun na nanggagaling sa may mainland China. Yan yung mag-i-interact sa kanya na lubusan niyang ikahihina unti-unti hanggang sa maging tropical depression paglapit niya sa may baybayin ng Hong Kong mga 24 hours mula ngayong araw.
Dahil hindi na natin papansinin yan, dito tayo kay 97 at 98W as of 10:30 a.m. ay medyo tumataas na yung kanyang wind intensity, itong si 97W. At pasok na ito sa tropical depression category na ang kanyang 1-minute average wind speed ay nasa 41 kilometers per hour at bugsong umaabot na ng 51 kilometers per hour. Pero ang center pressure halos stationary lamang sa 1,007 hectopascals, bagamat nagkakaroon siya ng wind intensity na. So pasok na ito sa atin sa Pilipinas at kay pag-asa na isang tropical depression category na. At kung sakaling hindi humina yan hanggang sa pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, gaya ng aking sinabi, this coming weekend nga po, kung hindi ngayong araw o baka bukas po ng Sabado, by October 7, 2023, ay tatawagin nga natin ito sa Tropical Depression Kabayan, which is laging pinopost sa aking Facebook page, which is matagal ko nang nababantayan yan kahit hindi na ninyo sabihin sa aking Facebook page. Website ko pa lamang, alam na po ang gagawin nito na minumonitor po ang mga low pressure area systems natin. So thank you yan mga folks. At kaya nga ating sinasabi ay nasa tropical depression category na si 97W. Pero yung kanyang sirkulasyon kasi medyo insignificant pa rin sa ngayon. Medyo maliit pa rin ang tsansa niyan, mag-isang ganap na bagyo. Pero titingnan natin sa loob nga po ng mga 30-hour period pa para malaman kung ito ay magiging sapat na magiging isang tropical depression na si Pre-Kabayan kung sakaling pumasok ito ng bansa. And as of 10:30 a.m., yes, as of 30 a.m. po ay namataan ang sentro nitong si Pre-Kabayan kung sakaling magiging maintain siya as tropical depression mga puksa ayon sa kanyang 1-minute average wind speed. Yan ay inuulit ko. Namataan ang sentro ni Pre-Kabayan kung sakali sa layong 1,722 km silangan ng Birac, Catanduanes. Yan ang pinagbasihan kong measurement point sa may Birac, Catanduanes sa may bandang Bicol Eastern Region. So, nasa layo itong 1,722 kilometers at kumikilos ito papakaluran pa rin sa bilis na 16 km per hour. So, lagpas na siya ng Guam at dahan-dahang lumalapit ito sa may border ng PAR. Ang layo niya mula sa border ng PAR ay nasa around 557 km na po mula sa pinaka-border ng ating PAR o ng ating Philippine Area of Responsibility. So, babantayin natin maigi ito ay sa ngayon ay hindi pa rin significant na mag-iisang ganap na low pressure area ito. Titingnan natin baka sa loob ng 24-hour period ay mag-maintain ito. Kasi pagka lumagpas na ang 24-hour period at hindi nagbago na pababa o hindi humina ang kanyang average wind speed, malamang ay tataas na ang tsansa nito na magiging isang ganap na tropical depression na tatawagin nga natin sa local name na Kabayan, oras na tumutong ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, itong si 98W naman, na maliit na ang tsansa nitong lalapit o pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, namataan pa rin ito sa layong at namataan ang sentro sa ngayon ni 98W sa layong lagpas pa ng 3,000 km. 3,238 km. Silangan pa rin ito ng Mindanao area. Ayan o. So, sa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa silangan nito or halos southeast ng Guam. Malayo pa rin siya sa may bandang southeast ng Guam. So, bandang Micronesian zone pa rin siya. At ito ay dahan-dahang kumikilos pa west-northwest muna. Ganyan, west-northwest muna hanggang sa ito'y makalapit ng bandang Northern Mariana Islands o ng Guam. At paglapit niya yan, dahan-dahan itong kikilos pa-north-northwestward, then bigla itong magre-recurve pa ganyan, according sa mga ensemble forecast niya. So, dalawa ang senaryo. Maaring mas mapapaaga yung recurve scenario niya, depende sa high pressure area o range of high pressure area sa may bandang silangan ng Japan. So, dalawa ang magiging posible. Pero dalawang senaryo pa rin ito ay pinapakita na magre-recurve. So, sa ngayon, as of 10:30 a.m., ang kanyang 1-minute average wind speed na sa 28 km per hour pa rin at bugsong umaabot ng 35 km per hour. So, halos stationary. Almost stationary pa rin yung kanyang wind speed at yung kanyang central air pressure kung pagbabasehan natin, mga folks, ay nasa 1,006 hectopascals na. So, unti-unting lumalakas na siya. At kumikilos pabahagyang northwestward sa bilis na 21 km per hour. So, mabilis na siyang kumikilos. Sa loob ng 24-hour period, baka nandito na sa may bandang Roro, o dito, sa may bandang Roro Island.
norte ng Roro Island. So maliwanag na kikilos yan at maliit ang significant niya na lumapit o pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Pero babantayan pa rin natin ito dahil nga po yung reach ng high pressure area dito ay magdedepende sa kung paano niya itutulak ang mga anumang low pressure systems natin dito sa may bandang silangan ng bansa. So yung reach of high pressure area na yan ay magdedepende po sa lakas niyan para itulak ito pakanluran itong dalawang low pressure areas na ito. Ngayon dahil mahina pa ang low pressure area na ito sa may silangan ng Japan, kaya nakakayanan pa ng mga low pressure systems na kumilos pa northwestward pa o northward ang kilos. Nakakayanan pa ng mga low pressure systems na ating binabantayan. So yun lamang po ang analysis natin sa tropical cyclone sector natin. Pero kung titingnan naman natin sa analysis mula sa ating tropical cyclone assessment monitoring, ay una dito sa ating ginagamit na West Pacific Basin experimental, mula sa kanilang anomaly, cyclone anomaly ay napakataas na po yung probability nito si 98W at si posible pa lang na maging pre-kabayan na tatawagin natin sa local name. At very active na po sila. Pero kung titingnan natin, halos magkadikit o malapit lamang ang distansya nilang dalawa. So may tendency pa na maaaring higupin ito kung mas lumakas itong si 98W na lubusan. Kapag mas malakas itong si 98W, may tendency na baka hatakin niya itong si pre-kabayan gamit ang kanyang monsoon gyre na hihigupin patungo kay 98W. Well, tingnan natin. O hopefully, sana mangyari yan para sumabay siya kay 98W at tuluyan itong lalayo at hindi na tuluyang pumasok ng ating bansa. Sana lamang mangyari yun. Pero kung hindi, well, bad news. Tuloy-tuloy na lalapit itong si pre-kabayan sa may bandang silangan ng Visayas o ng bandang Bicol region. Hanggang sa susunod na linggo na po yan. Aasahan natin. At kung pagbabasahin natin ang global spectrum model na ating ginagamit ay makikitang dahan-dahang papasok ito ng PAR, approximate ahead of time by October 7 or October 8, 2023 ito papasok. Ayan according sa ating ginagamit na global spectrum model. Mga bandang October 7 o October 8 ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayan So isang step forward lamang. So typically mga gabi ito o mga bandang madaling araw. So kung hindi gabi o hapon, mga bandang gabi ng October 7 or biglang posibleng maging October 8, 2023 na tuluyang papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So ibig sabihin lamang yan, this weekend talaga, mga bandang Sunday. At itong si 98W, wala, mailit ang significant niyang pumasok ng ating PAR according dito sa kanyang simulation. At kung titingnan natin ang kanilang mean sea level pressure ay itong si 98W, tuluyan itong kikilos pa northward, pa northwestward, ayan. So dadaanan niya ang area o isla ng Guam. Kung titingnan natin yung animation, mga bandang October 10 o 11, tatamaan ang bahagi ng Northern Mariana Islands. Then tuluyan itong kikilos papunta sa bahagi ito ng Japan. So wala itong nakikita na tatama ito sa bansa o papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagay sa mga computer models, kung titingnan natin, nagdagdag na ako ng dalawang pang computer models mula kay Icon at GEM para kompletong-kompleto na yan mga folks. At kung titingnan natin sa mga comparisons ng mga computer models, mula kay GFS, yan po, tapos wala nang pinapakita kay GFS, mahalos insignificant na itong si pre-kabayan. Na maging isang active low pressure area. Kay SMWF naman, kung pagbabasin natin, ay halos ganun din, halos magkatugma sila ni GFS na insignificant ang formation, pero manatiling shallow circulation siya habang lumalapit sa may bandang silangan ng Bicol region. Well, good news yan mga folks, kung sakali. Kung sakali nga mangyari po na hindi tuluyang mag-intensify itong low pressure area na to si 97W o pre-kabayan, just in case, ay hindi magiging malaki ang significant impact niya sa may silangang bahagi ng Visayas o ng Bicol region. Kesa naman kay 98W na tuloy itong magiging mabot ng severe tropical storm to typhoon category hanggang next week according dito sa computer models. So kay GFS SMWF, halos magkapareho sila ng forecast na insignificant ang paglakas nitong si 98W maliban kay 97W maliban kay 98W. Kay NABGEM naman, medyo aggressive pa ang forecast niya. Pero kung makikita ninyo,
unti-unti, paglapit nito sa may bandang silangan ng Visayas, ay unti-unti namang magkakaroon ng monsoon gyre na hihigupin naman ni 98W. So mukhang titigil siya rito, then bigla siyang mahihigop ng monsoon gyre mula kay 98W. Well, sana mangyari yan para hindi magkaroon ng malaking impact sa kalupaan ng bansa. Kay Icon naman, very aggressive din at makikitang kikilos ito pasilangan, pakanluran, natatama sa may silangan ng Bicol Region o ng Eastern Visayas. Kay GEM naman ay ganon, ay aggressive na tuloy-tuloy magiging ganap na isang active low pressure area at mag-isang ganap na bagyo na tatawid naman dito sa may silangang bahagi ng Luzon, natatamaan daw ang Metro Manila. Yan ay kay GEM forecast ha. At si 98W naman ay tuluyang hindi sa talaga papasok ng teritoryo ng bansa. So kung titingnan natin sa 5 computer models na to, halos magkakatugma ang forecast ni ECMWF at GFS. Kay NABGEM naman ay halos malayo sa katotohanan ng 4 na computer forecast na ito na hihigupin daw ng monsoon gyre ni 98W. Samantalang kay Icon at GM naman, halos magkatugma naman sila na ang low pressure area na si 97W o Prekabayan kung sakaling maging tropical depression ay lalapit ito sa silangan ng Visayas o ng Bicol Region. At pinapakita pa nga na tatawid ito sa may bandang silangan ng Luzon, patawid ng Metro Manila o bandang Metro Manila o Central Luzon, palabas ng bandang Zambales according dito kay GM. So halos magkakaiba pa rin ang forecast ng 5 computer weather agencies na ito. Halos magkapareho sila ni Icon at GEM at magkapareho naman sila ni GFS at ECMWF na maliit ang sansa na maging isang ganap na bagyo itong si 97W. Pero all in all, pagdating kay 98W, lahat sila pare-pareho ang forecast na walang significant na papasok ito ng ating teritoryo o ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero nakikita ang mas lalakas ito hanggang sa susunod na araw, this coming weekdays. So, sa mga taga-Japan, bantayin maigi si 98W dahil may posibilidad na umabot pa ito sa super typhoon category. Pero sa ngayon, hanggang typhoon category pa lamang ang nakikita ko sa computer models na ito. Pero wag naman sana na lumapit ng bandang Southern Japan. Dahil malaking pinsala ang magagawa niyan, oras na lumapit sa kalupaan ng Japan, so bantayin niyo yan maigi. Pero itong si 97W ay medyo insignificant pa at maliit pa ang tsansa nito na mag-isang ganap na malakas na bagyo. Sa ngayon, hanggang tropical depression, pa lamang ang nakikita natin na ito'y maging isang ganap na bagyo sa ngayon. Well, titingnan na lang naman natin sa mga susunod o within 30-hour period. Dahil nasa karagatan pa naman kasi itong low pressure areas nito na maaaring pa itong magkaroon ng intensification sa loob ng 30-hour period o ahead of time po. O sa gale warning, nakataas pa rin po ang alon ngayong araw sa bahagi na yan ng kaldurang bahagi ng Northern Luzon hanggang sa bahagi na extreme Northern Luzon. Of course, medyo bawal pa rin lumayag ngayong araw. Pero sa susunod na 24 oras ay unti-unting kakalma na ang karagatan. So, ngayon medyo restrain muna kayo. Pero the rest ng southeastern ng bansa ay mukhang maganda pa naman at kaya pa po lumayag ang ating malilit na sasakyang pandagat dyan mga folks ha. Kaya wala pong problema dyan, maging sa may kaldurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kalmado po ang karagatan dyan, ingat na lamang sa biglaang bugso ng hangin mga folks. Samantala sa ating astronomical event monitoring, gamit ang ating webpage pa rin. Meron tayong astronomical event pa rin. Ngayong araw ay merong mukhang hindi naman ito eksakto sa atin sa Pilipinas. 10 hours away ito o mga 10 oras pa. Mga mamaya, siguro mga mamayang gabi. Last quarter ng moon at yung Capello Pradid meteor shower. Ngayong araw yan. So, probably mamayang gabi. Well, hopefully, maging klaro ating himpapawid para sa mga stargazings natin dyan mga folks. At meron din daw na NGC 300 o ito yung magnitude 8.7 NGC 300 o Spiral Galaxy Sculpture. I-report ko to sa ating Facebook page para sa mga fully details nito. Mas madali ko na kasing namomonitor ang ating astronomical event dahil automatic na-feed na to ng aking PIMO weather page. At detalye nito, oras na ito sa Pilipinas, sa ating Philippine Standard Time, automatic na po yan. Ipopost ko na lamang yan sa Facebook page
Pwede nyo namang mabisita yan sa webpage na under astronomy section. Yan, Sun and Moon Almanac. Makikita natin yan yung detalye ng astronomical event ngayong araw. Para sa pinakabuong detalye, popost ko na lamang yan sa Facebook page. At ito naman ang ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng weekend ngayong Biyernes, October 6, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, October 6, 2023. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na hindi natin i-report ngayong umaga. Makikita niyo naman yan lahat sa aking webpage. Kahit na hindi tayo maging halimbawa man ay mali tayo ng report, ang aking website ang bahalang mag-report sa inyo kung sakali. Siya po ang magiging backup ko kapag na-miss tayo ng mga report dahil kompleto po at near real-time and almost real-time po ang mga updates sa mga weather details dito sa aking webpage sa Pimo Weather page section. Kaya hindi po tayo maaaring mag-miss ng anumang latest data ng weather systems natin. At sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.